Pansamantalang pinigilan ng Korte Suprema pagpapatupad ng curfew para sa mga menor de edad sa Maynila, Navotas at Quezon City. Pinakukomento ng Korte Suprema ang lokal na pamahalaan ng 3 lungsod sa loob ng 10 araw. Ang pagpigil sa pagpapatupad ng ordinansa sa curfew ay bunsod ng inihaing petisyon ng grupong samahan ng mga progresibong kabataan. Git ng grupo, paglabag sa Juvenile Justice and Welfare Act. Ang pagpapatupad ng curfew, bukas naman si Quezon City Mayor Herbert Bautista na silipin ng SC kung naayos sa konstitusyon ang kanilang ordinansa. At kaugnay po ng usaping yan, makakusap po natin sa linyang telepono si Mayor Herbert Bautista ng Quezon City. Mayor, magandang hapon po. Magandang hapon, Gigi, at sa mga nanonood sa atin ngayon sa QRT. Apa, Mayor, dito sa ginawa nga ng Korte Suprema, ano po ang gagawin namang hakbang ng Quezon City Government? Una, bukas may meeting kami sa MANCOM about it. Alamin namin kung ano yung dapat na sagot namin sa Supreme Court. We welcome naman itong mga questions of law na to. Para sa gayon ay guided din kami kung alin yung naayon sa saligang batas o sa batas ng Juvenile Justice Welfare Act. At kung hindi naman, edi mas scrap lang yung mga hindi consistent. May tuloy din namin yung pag-implement ordinance. Apo, pero dun po sa obserbasyon nyo habang ini-implement tong ordinance, naging epektibo ho ba, nakatulong kahit papano sa peace and order po sa Quezon City? Opo, kasi supplement ito ng JJWA . Ito po'y tumutulong dun sa JJWA, yung Juvenile Justice and Welfare Act. At pinirmahan ko ito ng July 30 or 31, 2014. At ito yung pangapanahon na may mga rumble, mga bata, yung grupo ng mga gang, na may mga sumpak pa. Tapos ito rin yung panahon na talagang maraming mga batang pakalat-kalat sa kalye na nagda-drug, nagiinuman. At ito rin yung panahon na ginagamit ng mga sindikato yung mga bata sa pagnanakaw, no? So, o pagbebenta ng mga nakaw na gamit o ng drugs. So, malaking tulong itong ordinansa namin na ito sa Juvenile Justice and Welfare Act. Opo. At kahapon nga binabanggit din ni Pangulong Duterte na yung mga, kumbaga yung mga petty crimes nabawasan ng gusto dahil humigpit nga, halos wala na mga pakalat-kalat, mga pag-alagalang kabataan. So, sa tingin nyo ba maipupush nyo ito para maibalik po ang pagpapatupad nitong ordinansa po ninyo? Sana po, syempre, pagka binigyan ka ng TRO ng Supreme Court, medyo matagal yan bago nila actually aktuhan. No? So in the meantime, kung nakabiting yung aming ordinansa, di-implement lang namin ng JJWA. At saka meron kaming mga barangay kasi sa Quezon City na may sariling ordinansa for discipline hour. Ang tawag namin dyan, discipline hour, hindi curfew eh. So yung discipline hour na yan, meron sa barangay level yan. At the barangays, Barangay Tanod and Barangay XO tsaka yung mga barangay government can implement their respective discipline hour ordinances. Apo. So bilang panghuli po, hindi nangangahulugan, Mayor, na dahil may TRO nga to Supreme Court, kumbaga magiging lax naman yung Quezon City Government o yung QCPD sa discipline hour po na ipinatutupad ng bawat barangay? Hindi naman po, dahil susuporta rin po yung Quezon City Police District naman sa mga ibang ordinansa na tumutugon din ayon dun sa JJWA at sa iba pang mga ordinansa na gumaganap ng pag-settle at pag-ayos ng peace and order sa Quezon City. Halimbawa, yung citizen's arrest, pwede rin gawin yun, pwedeng gamitin yun, may ordinansa kami yan. Yung mga pag-regulate ng mga e-games namin, tsaka yung mga kung ano-ano mga pwedeng puntahan ng mga bata, pwede namin i-enforce yan. So maraming mga ordinansa na pwedeng i-enforce to support yung JJWA at saka in the meantime, habang hinihintay at pinidinig natin yung TRO, yung issue o yung kaso sa Supreme Court, yung ibang ordinansa ang i-implement natin. Apo, maraming salamat po sa pagkakataon si Mayor Herbert Bautista ng Quezon City. Maraming salamat.